Mababa pa rin ba ang views ng iyong mga video hanggang ngayon? Kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Dahil sa bidyong ito ay ibabahagi ko sa inyo yung 7 paraan kung ano yung ginawa ko nung ako'y nag-uumpisa pa lang at hanggang ngayon. Kaya alam kong magiging epektibo ito sa inyo dahil naging epektibo sa akin. Unang paraan, alisin ang watermarks. Kapag ka po tayo ay nag-a-upload ng ating mga video, kapag ka ito ay nanggaling sa ibang platform gaya ng YouTube, TikTok, Instagram, ay siguraduhin natin na tinatanggal natin yung watermarks bago natin to i-upload sa Facebook. Dahil alam naman natin na yung watermarks ay considered as low quality videos. Kaya ang video kapag ka in-upload natin na mayroong watermarks, ito ay hindi nire-recommend ni Meta sa wider audience. Kaya siguraduhin mo na kapag ka nag-upload ka ng video at galing sa ibang platform, tanggalin mo yung watermarks. Post consistently. Ang pagpo-post po palagi araw-araw tulad ng isang video, 2 video sa isang araw ay importante sapagkat lagi kang nakikita ni algorithm at lagi ka ring lumalabas sa FYP ng iyong mga viewers. Maging ito man ay hindi mo pa followers, lagi iyang lalabas sa kanilang FYP dahil ire-recommend ni Meta ang iyong mga i-upload na video kapag ka nagpo-post ka consistently. Kahit ito ay isang beses, isang araw, 2 beses, or 3 beses. Importante po na lagi kang present sa FYP ng iyong mga viewers at sa algorithm. Target audience. Importante rin itong target audience na kapag ka nag-umpisa ka pa lang ay kailangan alam mo na kung ano ba yung gusto mong ma-reach or ma-target na audience. Halimbawa, ang target audience mo ay cooking, kailangan para sa pagluluto ang iyong i-content. Huwag kang mag-content ng para sa physical fitness or para sa pagsasayaw. Kaya bago ka mag-umpisa or kung alam mong medyo mababa ang views ng iyong mga ina-upload na video, ay baka dahilan ay hindi mo nakukuha yung iyong target audience. Kaya importante, alamin mo muna kung ano ba yung target audience mo bago ka mag-upload or bago ka mag-umpisang mag-upload ng iyong mga video dito sa platform ni Meta. Gumamit ng hashtag. Ang paggamit ng tamang hashtag ay malaking tulong ito para malaman ni algorithm kung saan ba niya i-categorize yung ating videos. Halimbawa, cooking ang iyong content, dapat related sa pagluluto ang gagamitin mong hashtag. Huwag kang gumamit ng hashtag na FYP, viral, or kahit ano pa man yan na hindi naman nakakatulong sa video content mo. Dahil ito ay magbibigay lang ng kalituhan kay algorithm kung saan ba niya i-categorize ang iyong i-upload. Kaya siguraduhin na kapag ka gumamit ng hashtag ay kailangan related sa ating content. At huwag gumamit ng napakaraming hashtag. Limitahan lang natin yung paggamit ng hashtag ng 3 hanggang 5 na hashtag para hindi natin gaanong malito si Meta at kailangan siguraduhin na related sa ating content yung gagamitin natin na mga hashtag. Pang-5, gumamit ng hook. Siguraduhin natin na sa title at description pa lang ay nakuha na natin yung atensyon ng ating viewers. Unang viewers na makakakita ng ating video. Para sa title pa lang ay maingganyo na silang i-click yung video natin. At saka natin ito isipin kung paano ba natin masuhook yung ating audience within 3 seconds ng ating video. Kaya importante na sa caption at description pa lang ay makuha mo na yung atensyon ng viewers. At iwasang gumamit ng mga clickbait na description at title. Siguraduhin lang natin na ang gagamitin natin ng mga caption at description ay related din sa ating topic. Ang pang-6 ay timing. Pinaka-importante ito na dapat alam natin kung kailan gising yung ating mga audience. Dahil kapag ka ikaw ay nag-upload ng iyong content, ng iyong video, sa oras na nagtatrabaho or natutulog yung ating mga viewers, ay wala ka agad itong manonood. Kaya importante na alam natin kung kailan gising or kung kailan active yung ating mga viewers. Saka tayo mag-upload ng ating mga video. Sapagkat importante yung mga unang minuto ng pag-upload natin ng ating video, dapat mayroon ka agad nag-i-engage sa ating video, mayroon ka agad nanonood. Sapagkat kung ang video mo ay in-upload mo ng tulog ang iyong mga audience, sigurado walang manonood ka agad. Kaya importante yung timing. Okay? Kaya siguraduhin natin na active yung ating mga viewers kapag ka po tayo ay nag-a-upload ng ating video. At ang pinakahuli ay ang use trending music. Although hindi ko masyadong ina-advise or hindi advisable yung paggamit ng music sapagkat alam naman natin na ang music ay pwede tayong magkaroon ng copyright dito.
Ngunit isa rin itong paraan para mapataas yung views ng ating mga video. Siguraduhin lang natin na hindi natin minamaximize or hindi natin sinosobrahan yung paggamit natin kung ilang minuto yung gagamitin natin ng mga music. I-limit lang natin po sa 10 seconds or 18 seconds. Ngunit wala pa rin kasiguraduhan na hindi tayo makaka-copyright. Sapagkat ako mismo, marami na akong mga ginamit or ginawang reels video na na-copyright dahil sa paggamit ng mga trending music. Subalit ito po ay isa ring paraan upang makukuha tayo ng maraming views at maraming followers. Huwag lang tayong magdamdam kapag po tayo ay na-copyright sapagkat alam naman natin yung mga music na ginagamit natin dito sa Facebook ay hindi natin pag-aari. Ito ay pag-aari ng ibang mga creator kaya nasa kanila yon kung sila ba ay kaka-copyright tayo o hindi. Muli sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito at muling nakatulong sa inyo yung munting kaalaman na aking inibahagi upang mapataas natin yung views at maging successful tayo dito sa paggamit ng platform ni Meta. Kaya huwag kalimutang ibahagi ito sa iba at huwag kalimutang i-follow yung page ko para lagi kang maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload araw-araw. Salamat!